Good day. So our topic for today is about normal distribution. Ayan. So normal distribution describes a symmetrical plot of data around its mean value, where the width of the curve is defined by the standard deviation. So pag sinabi natin symmetrical, ito yung curve, ito yung normal distribution graph. Pag sinabing symmetrical, so equal yung side sa kabila at yung side sa kabila. Okay, so mag-annotate lang ako. Mahirap ng drawing. So ito yon. Lagyan natin ng dot. Yan. Hindi pantay. So, imagine nyo lang na pantay. So, symmetrical meaning etong side na to ay symmetric or equal sa side dito sa kabila. Okay? So, ayun yon symmetrical. And, data around its mean value. So, ang mean ay nasa gitna. Andito yon. Okay, ito ay mu. So, mean. Where the width of the curve is defined by the standard deviation. So, depende kasi yan sa standard deviation. Kapag mas, dito sa ilalim ng standard deviation class ha. For example, ito ay 1, standard deviation 1 unit. Ito ay 2, 3, positive. Then sa kabila ay negative 1, negative 2, negative 3. Ayan, depende sa standard deviation na magiging itsura nung curve natin. Then, ang normal distribution is, other name niya is Gaussian distribution. Under yan kay name na, sino nga? Ito si Carl Friedrich. Okay, Friedrich. Carl Friedrich Gauss. Yan. Again, another word ng normal distribution is Gaussian distribution. Bakit siya tinawag na normal? Or bakit normal distribution siya? Kasi parang meron siyang pina-follow na, naalala niyo yung histogram? So, change lang ako. Di ba sa histogram kasi pag ganito siya. So, dito, for example, ang mean mo nandito. Oops. Ayan, pababa. Hmm, Pangat ko mag-drawing. Ayan. Ayan. So, kasi, para siyang, ito kasi yung madalas na itsura. Typical, kumbaga. Kaya siya tinawag na normal. Typical or normal na itsura ng graph. And ang mapapansin nyo ay pa-bell shape yung makakreate niya. Kaya tinawag siyang normal. Typical ba? Natin. Ayaw na magsulat. Again. Ayan. Kasi nga, typical or usual na itsura siya ng graph. Kaya nagiging bell shape siya. So, depende ha. Minsan mas mataas, narrower. Minsan naman mas mababa. Depende yan sa itsura sa result nung mean at saka nung standard deviation. Okay, next slide. Erase ko lang ito. Ayaw niya mag-next. Ayun. Okay, so the normal distribution refers to a continuous probability distribution. Pansin nyo, balikan natin yung graph. Ito, dito sa part na to, na-extend kasi siya. Pero hindi yan magta-touch dito sa horizontal line ha. Hindi lang maganda yung nakuha kong picture, pero pagka zoom in mo talaga yan, yung nandito sa dulo, hindi siya magta-touch dito sa horizontal line. So kaya tinawag siyang continuous. Tuloy-tuloy, infinite, kumbaga. So ito yung formula, hindi pa natin to aaralin. Kasi ang ibig sabihin lang naman nito, ito ay lowercase sigma, and ito syempre pi, 3 point, ano nga yun, 3.19, 3.14. And then, this is your mean. So, don't bother, hindi pa yan ang ating topic. And then, a random variable x whose distribution has the shape of normal curve called a normal random variable. Again, ang itsura ng ating graph ay bell shape. Tandaan. And this random variable x is said to be normally distributed with the mean and the standard deviation. Okay, so these are the properties of normal distribution. Ito, importante itong 5. Number 1 is the distribution curve is bell-shaped. Always. Kailangan bell-shaped siya, hindi pa pwedeng ganito ang itsura. Teka lang, annotate lang ulit ako. Ay, hindi ako makapag-annotate. Ba't ganun? Annotate. Ayun. So, hindi siya pa pwedeng pag ganito, may kanto. Okay, hindi pa pwede. Kasi pagka ganito, naipon lahat ng yun sa gitna eh. Andiyan lahat, kaya ganyan. So, dapat merong, dito kasi class, lalagyan ko ulit ha, dito is negative numbers, negative 3, negative 2, negative 1. Laging nasa gitna ang mean. 0 and 1, 2, 3. So, dito, kaya siya negative, andito lahat yung mga lowest score. Okay, then, syempre pag mean, ibig sabihin ng average score nandito nasa gitna. And then dito sa dulo, since positive yan, andito yung mga highest scores or highest data. Okay? Again, that is, number 1 property is dapat bell-shaped ang ating graph or
curve. Then second is the curve is symmetrical about its center. So ito ang gitna. Again, pag sinabing symmetrical, pantay sa kabilang side. Okay? Then number three, the mean, median, and mode coincide at the center. So lahat ng ating mean, ayan, mean, median, tsaka mode. Next time, i-explain ko yung median tsaka yung mode ha. For now, ang alam pa lang natin is mean. Again, ang mean ay yung average ng data or ng scores. So lahat yun nandito lang yan sa bandang gitna. Okay, next, number four. The tails of the curve, ito yung tails, kabilaan. Sana. The tails of the curve flatten out indefinitely along the horizontal axis. Hindi niya matatouch siya, always approaching the axis but never touching it. Pag again, sinabi ko kanina, pag nag-zoom in ka naman sa graph, makikita mo na almost lang, almost magta-touch siya pero hindi niya. I mean, palapit ng palapit yung graph, itong tail, dito sa horizontal axis, yung parang x-axis nyo, pero hindi niya matatouch. Diba? Hindi siya didikit. Asymptotic ang tawag doon. Parang asymptote. Asymptote. Diba yung, kung naaalala nyo, sa junior high school nyo, yung asymptote is kapag meron tayong Cartesian plane, the x-axis and the y-axis, tapos yung pag ganito yung itsura niya. Yan, hindi nagtatouch. Hindi siya magtatouch sa mga sa x-axis and sa y-axis. Almost approaching lang. Okay. And lastly, the total area under the normal curve is 1 or 100%. Ibig sabihin, pag itong area sa loob, ayan, ayan, ito, yung nasa loob, is equal to 1 or 100%. Hindi pwedeng less, hindi pwedeng more than. Alright? So, clear ka lang. All right. So we have two factors that the graph of the normal distribution may depend on. So depende kasi sa mean and the standard deviation. Again, yung mean, sulat ko lang ulit. Yung mean kasi, ito yung nagde-determine kung saan ang location ng center. 'Di ba kanina sabi ko, yung bell shape, andito sa gitna yung mean. Okay? Ito yung nagde-determine kung saan yung location ng center of the bell shape. So, kung nasan yan, dapat talaga nasa gitna siya, ha? Lagi nasa middle. Kasi kung nasa gilid yan, hindi siya magmumukhang bell shape. Mali na yun. Like, the drawing ako. Ito yung mean mo. So, magiging ganyan siya. Pag ganun, ang pangit. Basta hindi siya magiging saktong mukhang bell. Okay? And then, yung standard deviation naman, it determines the shape of the graph, particularly the height, kung gaano kataas, kung gaano kalapad. Pataas, ayan, kung gaano kataas at kung gaano siya kalapad. So, si standard deviation yun. Again, si mean, location of the center, tandaan. And si standard deviation naman, yung height niya, height and yung lapad, yung width of the curve. Ayan. Siya yung ito, ang standard deviation na magde-determine kung gaano paano ba? Kung gaano kataas yung graph at kung gaano siya kalapad. Okay? Then, kapag, ito, tandaan, pag large value daw yung standard deviation mo, yung curve mo ay magiging maliit, short, and wide. So, drawing ako. Kapag, oops, nawala. Ayan, kapag ang yung value ng standard deviation ay mataas, ang itsura ng graph mo ay ganito. Ayan, maliit lang at saka malapad. Okay? Then kapag maliit naman yung value ng standard deviation mo, example, nasa ano lang siya, 1.2, ganun, 1.3, 2.5, basta maliit lang, small value lang. Ang magiging itsura ng graph mo ay skinnier, payat, and taller. So, drawing tayo. Ang pangit. Again, again, again. Ay, nabura lahat. Ayan. So, ganyan. Ito yung mean mo sa gitna, ha? Ito yung mga standard deviation mo. So again, kapag small value, ang itsura ng iyong curve is linear, payat, or matangkad. Payat and matangkad. Ganun, payat. Again, ito ay palapad. Oh, ayan, ito sa gitna ang ating mean. Okay, again, malinaw naman siguro yan. So ito, tingnan nyo to. Yung standard deviation natin dito, yung kulay red, 0.5, mababa. Ang mean mo ay 2. Ito, nandito yung 2. So, pansinin, positive to yung mean. So, sa gitna yan. Payat ang ating curve. Kasi nga, ang baba ng ating standard deviation.
And next naman, ang mean mo ay nasa gitna, 0. So, ito yon gitna. And then, ang standard deviation mo ay 1. So, medyo lumapad ng konti at bumaba. And ito pa, mas mababa. Asa na ba ako? Mean is -2. So, ito yon -2 ang mean. So, dito. So, standard deviation mo ay 2. So, mas mataas na yon. Medyo mas mababa na siya kesa kay 1. Ito yung standard deviation mo kanina is 1. So, mas mataas kesa kay 2. So, pag mas mataas ang ano mo, ang value ng ST mo, mas liliit siya. Mas papandak at mas lalapad. Yan, lumalapad siya. Yan, sana clear tayo dyan. Yan na. Okay, next, the standard normal curve. So, dito, sa dinami-dami na nilagay ko, ang dapat mo lang maintindihan dito, or dapat nyo lang maintindihan, pag sinabing standard normal curve, yung mean natin ay 0, inote ko na lang, extends indefinitely in both directions. So, infinite siya. Approaching but never touching. Okay, the horizontal axis as it goes so. So, dito pakitandaan, pag standard normal curve, ang mean mo ay always 0. And yung standard deviation mo is equal to 1. Yan lang yun. Kasi baka mamaya sa quiz, okay, pag sinabing standard, pag true or false, mahilig tayo sa true or false. So, standard normal curve, tandaan, ang mean mo ay 0 and ang SD mo is 1. Always. So, standard yun. Okay, next. Next, empirical rule. It states that in a normal distribution, virtually all observed data will fall within three standard deviations of the mean. Under this rule, tandaan si 68, 95, and 99.7%. Ayun yung other name kasi ni empirical rule. Again, annotate lang. Empirical rule is also known as 68, 95, and 99.7 rule. Yan yung other name niya. Nalagyan ko lang siya ha. Dito yung gitna, ang 0, mean. Ay, standard, sa gitna yung mean. And dito yung mga standard deviation. So, -1, -2, and -3. Dito sa kabila ay +1, 2, 3. Okay, here sa empirical rule, yung 68.27% fall under sa 1 standard deviation. Okay? Pagka 68.27, magpo-fall lang siya sa 1 standard. Ang SD niya is equal to 1. Ay, pansinin nyo, ito yung gitna, yung mean. So, 1 unit, ito, wala dito, 1 unit away from the standard deviation, ang 68.27. And yung 95.45% naman, magpo-fall siya sa 2 units away. Ito, from here, diba, 1 and 2. Tangat ko magsulat. Sa kabila naman, 1, 2. So, ang SD is 2 units away kapag 95.45%. And kapag 99.78%, 3 units away na siya. Sinakop niya na. So, from here, from 0, so this is 1, 2, 3. So, ang SD niya ay 3 units away from the mean. Away ha. Away from the mean. Okay, again, tandaan, pagka 68.27, 1 unit away from the mean. Then 95.45% is 2 units away from the mean. And the 99.73% is 3 units away from the mean. That's empirical rule. Next slide, next time pa natin siya um, pag-aaralan ng mas maigi. So for now is kahapyaw lang po.